Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pwede rin po nating palakpakan yung mga dancers natin. Ang ganda ng kanila mga sayaw. Tsaka yung praise and worship. Salamat po sa inyo. Patuloy na naghatid sa atin ang kagalakan para tayo po ay magpuri. Minsan may nagtanong sa akin ang kanyang tanong ay, are you a follower of Jesus Christ? Nag-raise ng tanong, doon ko nakuha yung mensahe. Kung minsan parang tatanungin din natin yung sarili natin, do you consider yourself a true followers of Christ? Yan yung mga tanong. Actually, ang sagot naman yan, makikita lang sa mga sarili lang natin. Ang tunay na makakasagot po niyan, tayo lang din. Totoo nga ba na ako ay followers ni Christ? So, I want you to reflect dito sa ating tatalakayin. Totoo nga ba na ako ay tunay na followers ni Christ? And why do you follow Jesus? These are the questions that can raise. Makikita natin. Alam sa Bible kasi, maraming mga na-highlight na mga tao, lalaki. No, as I continue to study, sabi nga, meron din pala mga kababaihan. So mga kababaihan, you are the highlight today. Kayo ang mga highlight dito, mga kababaihan. Why do you follow Jesus Christ? Yan yung mga questions na nag-raise. Remember, in John chapter 6, sa John chapter 6, ito yung mga panahon na si Panginoong Jesucristo po ay nagtuturo siya about ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung context ng John chapter 6. Now, in John chapter 6, verse 66, ito yung sinabi ng Panginoon. Mula noon, nung tinuturo niya about eternal life, marami sa kanyang mga alagad. Imagine marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Tumalikod, ibig sabihin, iniwanan si Panginoong Jesucristo. Ano pa? At hindi na sumama sa Kanya. They were rejecting Jesus Christ actually. Mga alagad po ito Other than the 12 disciples, meron pa pong ibang followers si Jesus Christ that time, napakarami po. Dahil kasi ang dami niyang ginagawang miracles 67. Tinanong ni Jesus ang 12. So parang ganito ang senaryo. Kaharap niya maraming mga Hudyo ng panahon na yon, tinalikuran siya, sabi nga nun, di namin matanggap yung katuruan nito, para tayong kanibal, kakainin natin yung kanyang katawan, iinumin natin yung kanyang dugo. So they did not accept the teachings of Jesus Christ about the eternal life, yung spiritual na sinasabi ni Jesus Christ. Tumalikod, napakarami pong tumalikod. Ano pong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ganito i-describe siya So kinakausap niya, sinabi sa kanya, hindi kami makakatanggap ng katuruan mo, alis na kami. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman niya binebe yung mga umalis Hindi naman sinabi, okay, umalis, dito lang kayo. Hindi po ganon. Ang ginawa ni Panginoong Jesucristo sa verse 67, hinarap niya yung 12 na nandun na iwan. And asking Jesus Christ, ang sabi niya, kayo bang 12? Iiwan niyo rin ba ako? Gusto niyo rin bang umalis? Nakita natin ang Panginoong Jesucristo, napakaganda ng kanyang agenda talaga. Ang hinarap niya yung mga naiwan na natili. Anong sagot ng alagad na naiwan? 68. Kilala natin si Simon Pedro, di ba? Siya yung mga masyadong aggressive kapag dating sa mga ganitong senaryo. Siya ang sumagot. Ang sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tamang-tama yung sagot ng Panginoong ni Peter kay Panginoong Jesus kasi tinanong sila At kay Peter, para kay Peter, wala naman po kaming ibang pupuntahan talaga Kundi sa iyo namin nakita yung buhay na walang hanggan. No other than teachers at that time, not the teachers of the law, but the only one, Jesus Christ, the teaching of the eternal life. Ano pa sinabi niya sa 69? Naniniwala kami, including the disciples na kasama ni Peter. Ang sabi niya, naniniwala po kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Palakpakan nga natin si Kristo. Now, nung panahon ni Panginoong Jesucristo, napakarami pong uri ng tagasunod niya. What kind of follower are we? Titingnan natin sa message na pwede natin ipasok yung sarili natin dito at makikita natin anong uri nga ba ako ng follower. What kind of follower you or me or all of us? Nung panahon ni Panginoong Jesucristo, there are so many kinds of followers. The next slide. Makikita natin dito, una, there are so many crowd.
Remember, nung nagpakain si Panginoong Kristo for 5,000 men, yung feeding of 5,000 men, and other than that, merong 4,000 men pa eh. So not included yung women, yung mga bata nung panahon na yan. 5,000 men exclusively, nabilang nila yon. Napakain niya lahat yun, ang daming ang sobra eh. Di ba, nung mapakain niya, napakarami. Ang sabi ng mga disciples, Panginoon, pauwi na po natin sila sa kanilang bahay para kumain na sila. Tingnan niyo talaga yung mga disciples, may mga attitude. But Jesus said, hindi. Paupuin ninyo sila, tig-50, tig-100, pakakainin natin sila. And that was Jesus Christ. That's why ang daming sumusunod. There are so many followers of Christ. Yan yung isang crowd. Yung crowd, they were, sabi rin, abundant, nabubundat yung kanilang mga tiyan kasi nabubusog sila ni Panginoon Kristo. That is the kind of one follower of Christ. Parang tayo, marami mga mananampalataya din. Nako, pag blessed na blessed talaga. Sige, go. Go lang na go. Paano pag wala ng blessings? And the other follower of Christ is the critic. The critic nung panahon niya, these are the teachers of the law, the Pharisee. Sila po yung mga kritiko ni Panginoong Kristo na wala silang ginawa. Alam niyo po, yung presence nila lagi nandoon kay Panginoong Kristo. And sometimes, marami silang mga espiya, no? Pinamamatyagan nila si Panginoong Kristo para makahanap sila ng butas kung ano yung pwede nilang ikaso kay Jesus Christ. And these are the critics. Sila yung matataas na tao noong panahon ni Panginoong Kristo. But on the third one, yung sinasabi rito, the third crowd, ito po yung mga committed. Committed. Kagabi, nagbubulay-bulay kami ng isang elder. Sabi niya, may mga mananampalataya din talaga committed eh. Committed daw yung utak. Ganda, no? May mga mananampalataya ni Kristo Jesus, committed daw yung utak. But here, yung committed dito, they are all out following Jesus Christ after all in, nung na-receive nila yung kanilang buhay galing kay Kristo Jesus. Joanna. Siguro, yung iba sa inyo familiar dito sa pangalan Joanna. Joanna was the wife of Chusa. Si Chusa po, siya po yung mayordomo ni King Herod Tetra noong panahon ni Panginoong Kristo. Siya yung nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. Si Joanna, yung mga babae sa Bible, kung minsan hindi natin masyadong napupulutan ng aral o hindi natin napapansin because nakafocus tayo dun sa mga disciples, sa mga lalaki, ang galing nila, no? Pero alam niyo ba sa Bible, napakarami mga women of faith. That's why sa oras na ito, gusto kong i-acknowledge. Acknowledge natin mga kababaihan. Palakpakan natin mga kababaihan. Ang mensahe ay pinamagatang all-out follower. Bakit all-out follower? Kasi gusto kong maging example natin ngayon, si Joanna. Paano siya naglingkod, sumunod kay Panginoong Kristo ng buong puso, buong buhay po niya. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you. We bless your name. We honor you, Lord, sa kalagitnaan namin. Patuloy po kayo na lumuklok sa trono na kung saan kami po naman ay mabiyayaan po sa umagang ito ng puspos at galak, kaunawaan na galing po sa inyong katuruan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita at nawa kami mga makikinig, mabuksan ang aming spiritual eyes, aming tenga, aming puso, at hahayaan namin ang banal na Espiritu, ang malaya pong makakilos, so that we will be able to see the glory, the miracles of your word, at nawa po kayo ang siyang maitaas, maparangalan sa araw na ito. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Now, maraming mga katuruan si Panginoong Kristo, lalo na yung sinabi niya. Sabi niya, when Jesus says, follow me. Yung very, very imperative word. Pag sinabi niya, follow me, there is an action word. Hindi lang inuutos niya, kundi sumunod ka. When Jesus says, follow me, it is an invitation to a life of all-out discipleship. Remember the words all-out, yung title natin, all-out discipleship. Napakahalaga po sa isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo Jesus. Kasi marami naman tayo talagang mga bagay na mahirap bitawan. Isang katotohanan yan. Ang dami po nating bagay na hindi natin ma-let go, hindi natin maiwan, hindi natin mabitawan lahat yan. But of course, hindi naman tayo inire-require ni Jesus Christ. Ano sabi niya sa isang talata sa Luke? Luke chapter 9. Ang sabi ni Jesus, and He said to all, mga tagapakinig niya, yung mga listener niya, other than His disciples, ano sabi niya?
If anyone would come after me, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ang sabi niya, let him deny himself. Ano? Pag tinignan mo, let him deny himself. Anong gagawin ko? Kakalimutan ko na yung sarili ko. Susunod ako sa iyo. It was a word, a very transparent ng Panginoong Kristo pag tinignan natin. Deny himself because tayo, in human nature natin, selfish tayo. Iwan ko yung trabaho ko, iiwan ko yung mga pamilya ko, ganun ba ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo? Hindi lang ganun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo, deny himself after me. Kasi pag may mga other priorities tayo sa buhay natin other than Jesus Christ, we cannot follow Jesus Christ, mga kapatid. Mahihirapan po tayo. Kaya nga, sinabi niya, unahin ninyo ko, pag pinriority natin ang Panginoon, ano tinuturo ni Jesus Christ? Seek the first kingdom of God. Yun yung kanyang katuruan. And all the things, sabi roon, alam niyo mga pinapriority niyo, hanap buhay, negosyo ninyo, pamilya ninyo, relasyon ninyo, lahat po. Aayusin po ng Panginoon yun kapag siya ang pinariority natin. And that is Jesus Christ telling His listeners, let Him deny Himself. Hindi lang para kalimutan mo na yung sarili mo, iwanan mo na, kalimutan mo na. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo. Other than priority, Jesus Christ, ang hirap pong sumunod kay Panginoong Jesus, tandaan natin. Ang daming mga balakid po. Another thing, ang sinabi niya, take up His cross daily. Alam naman natin, noong panahon nila, yung mapako sa krus ng Kalbaryo is the capital punishment po yan. Pinakamatinding kasalanan yan. Kaya parang ipinapako mo rin yung sarili mo kapag sumunod ka kay Kristo Jesus eh. And that is true. Because denying and following Jesus Christ, parang yung lumang buhay mo, mamatay dapat yun. Kailangan may mamatay yung lumang buhay natin, mamatay. At yung bagong buhay natin na ibinihis natin kay Kristo Jesus, yun yung gagamitin natin so that we will follow Jesus Christ. May imposible ba sa Panginoong Kristo? Ibinihis mo na nga siya. Siya ang isinasapamuhay mo. So, you are able to follow Jesus Christ kapag siya talaga ang isinasapamuhay ng isang mananampalataya. And remember, ang huli sinabi niya, and follow me. Kasi hindi tayo makakasunod, mga kapatid. Napakahirap po talaga. Aminin natin sa sarili natin yan. You know, nag-abroad ako, 16 years ako sa Kuwait. Ang dami ko rin nakita mga mananampalataya doon. Napakainit nila sa gawain ng Panginoon. Yung napakainit, yung very hot sila, talagang active sila sa lahat ng ministry. Noong nag-for good po ako, ang dami ko po nakita mga kasabayan ko mananampalataya doon. Hindi ko alam kung nalamig sila, no? Naagaw yung attention nila, nung doon sa quiet sila, ang niinit nilang maglingkod sa Panginoon, pero nung umuwi sila sa Pilipinas, bakit nagkaganon? Nakakalungkot. And I was so sad. No? Tama, hindi naman lahat tayo binigyan ng gift ng Lord, pero lahat tayo may gift, tandaan natin. Nakakalungkot kasi saan sila napunta? No? Naagaw ng mundo, naagaw ng maraming bagay na nakikita rito. Yan yung mga isang dahilan talaga. Kaya napakalungkot sa isang mananampalataya na sasabihin natin, followers ako ni Jesus Christ. And whenever you are a followers of Jesus Christ, alam niyo maganda habang naglilingkod po tayo, nakaka-inlove po kay Jesus Christ, mai-inlove ka sa Kanya. Kaya nga first love natin dapat si Jesus Christ. May mga asawa po dapat ang first love niyo si Jesus Christ. Kasi kapag si Jesus Christ ang ginawa niyang first love, first of everything, the rest will follow in order. Kaya niyo po rin silang mahalin lahat. Palakpakan natin si Jesus. Minsan kasi natatakot eh. So ito yung pwede natin baunin mamaya pag uwi natin. To follow Jesus Christ. The next slide. To follow Jesus Christ, you must let go something. Kailangan meron talaga tayong bibitawan. Otherwise, if you can't let go anything sa buhay mo, mahirapan ka pong sumunod kay Panginoong Kristo. That's why may mga mananampalataya, after 30 years, pag nakita mo, parang walang nabago. No? Ganun pa rin, parang lumala pa nga. Pero pag nakita mo isang mananampalataya, ang laki ng pagbabago, ang laki ng transformation, malamang, he followed Jesus Christ because he or she must let go anything sa buhay niya. Merong isang nagmamaneho ng pick-up, no? May nadaanan siya isang lalaki ng daming bitbit na bagahe, no? Parang naawa siya, inatrasan niya. Sabi niya, saan ka ba papunta? Sa airport ho. So, ang dami niyang bagahe. Sakay ka na. Di niya, nasa likod, sumakay naman doon sa pick-up. So, while driving, going to airport, nakita niya sa kanyang center mirror yung sinakay niya sa likod. Alam niya po, yung lahat ng dalang bagahe, karga-karga pa rin po niya. Nasa likod ng pick-up.
Anong point natin doon? Ang dami mga mananampalataya. Bit-bit ng mga bagahe na kung minsan hindi na dapat binibit-bit. Sumakay ka na nga ng pick-up Bakit hindi mo largahan yung karga mo at nang gumaan yung bitbitin mo? Ang dami mga mananampalataya, ganyan po ha. Ano sabi ni Jesus Christ? Come to me, all of you who are weary and burdened, heavily laden. I will give you rest. Kaya sabi ko, pagka feeders love natin si Jesus Christ, you will find rest. You will find peace. You will find joy, love, everything else na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa atin. That's why kapag sinunod natin si Kristo Jesus, isipin niyo na lang, ano ba yung mga bagay na bitawan ko muna bago ako sumunod kay Kristo Jesus. Because there are all things sa buhay ng tao, ang hirap po talagang bitawan. Pilit pa rin natin binibitbit. Now, true discipleship requires releasing what holds us back in order to fully embrace life with Christ. Ito yung sinasabi ko. Meron tayong mga hino-hold back ng hirap natin bitawan, kaya hindi tayo baka fully follow kay Kristo Jesus. That's why we did not experience yung abundant life, fully abundant life. Ang sabi sa John 10:10, di ba? Naparito ako, para bigyan ko kayo ng buhay na ganap. Pag sinabing ganap, buo, walang bawas. Buo tayo, binuo tayo. He created us. Kaya ang gusto ni Jesus Christ sa atin, manatili tayong buo, ganap ang pagkatao natin. And even abundant. Abundant kasama yung prosperity dyan. Alam nyo, pag mayaman ka mananampalataya, maganda rin, di ba? Kay Kristo ka na, mayaman ka pa, di nagagamit ka sa ministry. And si Joanna, isa sa mga attitude niya yan. Ginamit niya yung resources niya para sa ministry ni Jesus Christ. Luke chapter 8, ito yung mga passage na makikita natin na highlight itong si Joanna. Luke chapter 8 verse 1 to 3. After this, sabi ni Luke, si Lucas pa ang sumulat ng gospel And then the book of Acts, si Lucas din po. Iko-connect natin, mamaya makita natin yung sinulat ni Luke kasi ang galing ng sulat ni Luke regards with Joanna. After this, ano yung sabi niya after this? Ito yung nangyari, in-invite si Jesus Christ and the 12 disciples ni Simon, Pharisee. Simon Pharisee, in-invite niya to dinner, tapos may nag-gate crush na babae, yung prostitute, pumunta sa likuran ni Jesus Christ, iyak ng iyak, napuno ng luha, pinahiran ng buhok, tapos nilagyan ng pabango yung paa niya, eto yun. Kaya after this, yung previous na nangyari, eto ngayon si Jesus Christ. Jesus Christ traveled about from one town and village to another. Ito ngayon, nagbi-ministry. Anong ginagawa ni Jesus Christ? Proclaiming the good news of the kingdom of God. May highlight ako. Ano sabi rito? The 12 disciples were with him. Remember, after the Pentecost, yung mga disipulo na nakatanggap ng banal na Espiritu after the Pentecost, na-identify silang lahat, sila Peter, na-identify sila ng mga Hudyo nung araw. Sabi nila, di ba ito yung mga alagad ni Kristo Jesus na walang tinapos? Ganyan yung pagkakasabi sa kanila. Identified sila. Walang tinapos, walang pinag-aralan. Pero ang maganda, the disciples were with Jesus. Di ba sabi ni Jesus Christ, kung kayo magmamahalan, tunay na makikilala na sanlibutan na kayo ngayong mga alagad ko. Kung nagmamahalan kayo. And that love, yun yung ibinaon ni Panginoong Kristo sa kanyang mga disciples. That's why they were identified with Jesus. Ang sarap siguro tayo, pagka nakita, eto, alagad ni Kristo Jesus yan. Hindi ka alagad ni Batman, alagad ni Phantom, o sino mang alagad dyan. Ang sarap makilala tayo ng labas, ng badla, at sasabihin, eto, followers si Jesus Christ yan Bakit masasabing ganon? Because we binibihis natin yung Christ-like, yung maka-Jesus na approach, maka-Jesus na attitude and character towards other, not only for the brethren and sisters. Lahat po yan. The 12 were with him. The next verse. And also, some women. So pag sinabi some women, marami hindi lang kukunti din. Who had been cured of evil spirits and diseases. Eto na, magbabanggit na si Luke ng mga pangalan. Ang unang binanggit niya, Mary Magdalene. Ito raw si Mary Magdalene ay pinagaling ng Panginoong Kristo. 7 demons yung umaalihan sa kanya, pinalayas ng Panginoong Kristo. Baka tayo rin naman, particularly sa buhay natin ngayon, baka may mga 7 demonyo tayo nakakarga sa atin dito, not spiritually Marami din naman, yun yung mga baggage. Dito si Mary Magdalene,
pinalayas ng Panginoon. Bagahe kasi kay Mary Magdalene yun eh. Isa yan, napagaling siya, Mary Magdalene. The next verse. Ito yung highlight ko. Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household. Yung asawa ni Chusa, mayordomo ni King Herod Tetra, no? Siyempre, pagka siya ang mayordomo doon, may katungkulan. And Joanna was a Jew. Maybe itong si Chusa, Gentile siya. Usually naman kasi yung mga hari noon, ang ginagawa nila mga hindi rin naman Hudyo eh. Kasi alipin nila yan eh. So Gentiles, and Joanna was Jewish. The manager of Herod's household. The other girl is Susanna. Susanna and many others. So ibig sabihin napakarami, no? Ang sabi dito ni Luke, dinescribe niya, these women, including the three and the other women na kasama ni Kristo Jesus, helping to support them out of their own means. Ibig sabihin, sa sarili nilang bulsa, nanggagaling ang pansuporta nila every time that Jesus Christ and the disciples, no, nangangalap sila ng gospel, the good news about the kingdom of God. Yun yung unang heart na makikita natin. Aba, meron pala mga babae talaga na ngayon, di ba, marami na mga secret na supporters ng gawain. Minsan, nung araw, siguro kung uso na GCash nung araw, ang dali mag-send, no? Samantalang ang dali, ano GCash number mo, pastor? Send ka agad. Di ba? Pero nung araw, personal po silang sumusunod kay Kristo Jesus. At sabi pa nga, yung ibang mga mananampalataya, binebenta nila yung kanilang mga ari-arian at yung pinagbentahan, ginagamit nila sa ministry yun para doon sa mga mananampalataya na taga-ibang lugar na may pangangailangan po. Ganun ang nangyari noon. And even sa offering, sometimes sa offering, yung mga walang kakayanang maghulog, sila po yung kumukuha doon sa offering. Ang ganda ng Kristyanismo, ng first Christian talaga. Pagka ni-revive natin yun, ang ganda ng patakaran nila. Walang mga inggitan. And here makikita natin, kaya hinighlight ko si Joanna, isang babae, particularly sa panahon ng mga Hudyo nung araw, wala kayong mga babae. Sa likod lang kayo ng mga kalalakihan. Wala kayong say. But when Jesus Christ came, ginawa niyang equal. Men and women, you are both equal. And even right now sa generation natin, pinapayagan natin na magkaroon ng ministry ang mga kababaihan. Palakpakan natin mga kababaihan. Huwag po natin mamaliitin ang mga kababaihan, ha? Mga kalalakihan, sa panahon nga ngayon, minsan nagbabaligtad na, di ba? Sino magaling mag-budget? Sabi, babae pa rin. Sino yung magaling mag-manage sa pamilya? Babae pa rin. Ang dami mga katangian ng kababaihan na hindi kayang gawin ng mga kalalakihan. But here, makikita natin, even their own means, nanggagaling po sa kanilang bulsa. Hindi kung kani-kanino. The next verse. Now, hindi man natin mababasa sa Bible, nilagay ko lang ito. Was Chusa sympathetic to Jesus? Si Chusa po yung mayordomo ni King Herod, to Jesus' message and respected Joanna's, his wife, devotion, allowing her to use their resources to support his ministry. Si Joanna po, isang miracle din ang nangyari dito, hindi man natin nabasa rito. Pinagaling din to ng Panginoong Kristo, I'm sure eh. Nung pinagaling siya ng Panginoong Kristo, dahil may pera sila, siguro wala rin magawa yung kanilang pera sa pagpapadoktor. Pero nabalitaan niya ng asawa niya, si Jesus Christ, no? Sabi siguro ni Chusa, alam mo darling, merong isa sa mga Hudyo nagpapagaling, nagagawa ng miracle, bumubuhay ng patay. Ang pangalan niya, Jesus taga Nazareth, no? One day, itong si Joanna lumapit kay Panginoong Kristo at napagaling po. Hindi man demon possessed siya, some other diseases. Kung tingnan natin, nung unang panahon naman, dami mga diseases na walang kagalingan eh. And Joanna was one of them. Napagaling siya. Di ba tayo, pagka meron tayong mga sakit, napagaling tayo ng Panginoong Kristo, ano sinasabi natin? Ang dami natin naririnig, pagalingin mo lang ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Ang galing mga ako. No? Pero pag gumaling na, anong nangyari? Wala na. Nakalimutan na yung pangako. Joke lang yun, pastor. Hindi naman totoo yun. Pero pinagaling ka na. O, pag nagkasakit ka ulit, balik ka na naman sa Panginoon. Ang buti ng Panginoon natin. Pero ito si Joanna, ibang klase ito. Sila Mary Magdalene. Ibang klase sila. Wholeheartedly. After they all in, received the blessing, all out, ipagkakaloob nila kay Panginoong Kristo. Kaya napakasarap maglingkod sa Panginoong Kristo. Not only for what Jesus did. Kung ano yung magagawa sa atin ni Kristo Jesus, diyan ang mananampalataya eh. Lord, alam ko, kaya mong gawin ang lahat to. Lord, alam ko, pabubutihin mo yung buhay ko, yung relasyon ko, lahat. Ganon tayo eh. Pero how about us?
Ano yung pwede nating ipagkaloob kay Jesus? Yun yung maganda sa followers ni Jesus Christ. And you know, habang sumusunod tayo kay Kristo Jesus, nai-inlove tayo, di ba? And you will become the servant of Christ. Hindi ka lang followers ngayon. Naging servant ka na. Pag servant ka, meron kang Panginoon, meron kang Master. And that all things sa buhay mo, nagpailalim ka sa kapangyarihan ni Kristo Jesus. That's why you are called servant of Christ. Remember that Jesus Christ came here not to serve, but to serve. Maging tayong lahat, kung tagasunod tayo ni Kristo Jesus, Christ-like tayo, dapat tayong lahat ay naglilingkod, hindi pinaglilingkuran. Palakpakan natin si Jesus ulit. Nakita nyo? Kung si Chusa ako, under ako ni King Herod, ay hindi ko papayagan yung asawa ko. Ano ginagawa mo? Sweetheart, bakit nagsumusunod ka niya kay Kristo Jesus? Alam mo naman kalaban ng hari yan. Right? Isang dahilan yan. Another thing, posible kaya na itong si Chusa, being the managers, the mayordomo of King Herod that time, dinivorce niya si Joanna. Wala tayong mababasa dyan, sa aking spekulasyon lang po. Why? Due to her devotion to follow Jesus. Remember, nung panahon nila yon, pinapersecute ang Panginoong Kristo at yung mga disciples niya. Kaya nga pinahuli siya, di ba? Ngayon, kung ikaw susunod ka, siguro susunod ka, patago, palihim. Remember Nicodemus, the highest priest. Si Nicodemus pumunta kay Panginoong Kristo, isang hating gabi po. Kasi may iniiwasan sila na baka ma-identify sila, ka-alyansan sila ni Jesus Christ. And even this woman, dinivorce siya ni Chusa, yung asawa niya. Darling, hindi pa pwede, sweetheart, hindi pa pwede yan. Sumusunod ka, tas ako, dito ka nagtatrabaho. Baka malaman ng hari. At kapag ka nalaman ng hari, papugutan tayo ng ulo. So the only thing that Chusa, pwede niyang gawin, hihiwalayan kita. Noong panahon nila, ang may karapatan mag-divorce lang, lalaki. Ang kayo mga babae, wala kayong karapatan. Now, meron silang tradisyon na tinatawag, the next slide. Yung mga Hudyo ng araw, may tradisyon silang tinatawag na ketuba. Ketuba, ito yung practice nila, na kapag dinivorce mo yung babae, yung asawa mo babae, dinivorce mo siya, binibigyan nila ng, parang social security. Parang gano'n. Bibigyan ng lalaki ng sum of money para pwedeng pangkabuhayan o ano bang pwede nilang gawin sa buhay nila. Ganito, it is part of the marriage contract nila. Pero ang lalaki lang may karapatan mag-divorce. Kaya nga sa panahon natin yan, pag malaki yung pension ng babae, nabiyuda yung babae, di ba? Naku, makalalaki yan. Ang sarap maghanap na gano'n. Malaki yung pension, no? Ito, ang laki ng pension ni Joanna. Pero sa niya ginamit, mga kapatid. Maaaring ito, yung nakuha niyang pera sa kanyang asawa, ginamit niya for support the ministry of Jesus Christ. Luke tells that Joanna, next slide. Ito nangyari kay Joanna. Mas pinili niyang sumunod kay Kristo Jesus, supported by his own means, until the very end. Right? Yung sinasabi ko na, all out. Followed all out. Ano yung mga binitawan ni Joanna? Siyempre, estado niya sa buhay niya. She was married to Chusa, no? Na which is ang ganda ng katayuan sa buhay. And then married pa siya. Isa yun sa mga binitawan ni Joanna. Sige, divorce mo ako. Nakita ninyo? Things that are hold us para tayo makasunod ng tama purely in our heart kay Jesus Christ, kailangan may bibitawan talaga. Ay yung bibitawan natin pa naman, yung mga mahalaga minsan, priority sa buhay natin. At ito yung ginawa ni Joanna until the very end. Sa Luke 24, ito yung huli. Sa Luke 24, ito yung after Jesus Christ died, 3 days after he rose again, nabuhay siya. Ito yung scenario doon sa tomb. Alam niyo ba, mga kababaihan ang una nakakita na empty ang tomb? Where are the disciples, sina Peter, sina John? Wala sila. Yung mga kalalakihan ng araw, nagtago sila, natakot kasi. Pero yung mga kababaihan po, makikita natin. Sabi rito, He is not here, but has risen. Remember how He told you while He was still in Galilee. Ang nagsasalita rito, yung mga kababaihan na nagpunta ron sa tomb. Si Mary Magdalene, isa yun. At kasama rin dito si Joanna. 7, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day, rise. Verse 8. Ito yung maganda. And they remembered His words. Yung mga kababaihan po ito, hindi mga kalalakihan.
Naalala nila yung turo ni Kristo Jesus nung nabubuhay pa. Ang anak ng tao ay pagkakanulo, papatayin, pagkatapos 3 days, mabubuhay na muli. But how about yung mga disciples niyang lalaki? Hindi nila naalala, pero ito mga kababaihan, naalala po nila. Verse 9, and returning from the tomb, ang nangyari kasi, nung makita nila Mary Magdalene, inutusan sila ng angel, sabihin niyo sa mga alagad, nabuhay si Panginoong Kristo. They told all these things to the 11 and to all the rest of the followers of Jesus Christ. Ibig sabihin, na-witness nila talaga yung nabuhay na muli si Panginoong Kristo kasi walang katawan doon sa libingan ni Kristo Jesus eh. Verse 10, now, eto na naman binanggit, now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. Kita ninyo? Sila mga kababaihan ang pinakitaan ng Panginoon ng milagro din talaga. But these words seemed to them an idle tale and they did not believe them. Kita niyo mga kalalakihan na ugali talaga sila Pedro. Sinabi na sa kanila nitong mga tatlong kababaihan, ayaw pa nilang maniwala. Kaya nga tumakbo si Peter tsaka sila John, di ba? Yung mga ibang senaryo. Tumakbo sila Peter at nauna pa si Peter. Pero nagdadalawang isip sila. Hindi sila naniniwala. Kaya mga kababaihan, paniwalaan natin, lalo na yung mga asawa na yung mga babae, paniwalaan nyo pagka nagsasabi ng totoo. No? Ay mga kalalakihan naman, pag nahuli na sa akto, nag-deny pa rin. Right? Yung mga kababaihan, binibigyan dapat ng ng award. Now, the next slide. Joanna was also among those who were empowered and commissioned to be witness of Christ to the world. Ito yung nung Pentecost Day. The Pentecost Day is Acts chapter 1. Kasama pala si Joanna doon. And the other 120 disciples. Nung bumaba yung parang dilang apoy, the Pentecost Day, isa po si Joanna doon. Ang sabi rito, they were empowered and commissioned. Ano yung commission sa kanila, di ba? Ang sabi sa kanila, ipahayag nyo ang mabuting balita sa Jerusalem, sa Judah, at sa Samaria. Ito yung commission nila. No? To spread the gospel, the good news about Jesus Christ. Yan yung Pentecost Day. Acts chapter 1. Ang sabi rito, they all joined together constantly. Ito yung mga ginagawa nila. Ang ganda. Tingnan nyo. Dapat ma-practice ng church ito eh. They all joined together constantly in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Pentecost Day, ang nangyari sa kanila, they will all join together house to house, nagpe-pray sila, nagba-Bible study sila. Ang ganda ng practice na ito. Constantly po, ang sabi rito Kaya dapat tayo talaga may constant prayer din talaga ang bawat isa. And even this congregation, pinagpe-pray natin. What happened? After the Pentecost Day, ano na kaya nangyari kay Joanna after the day of Pentecost? Ito ngayon si Luke. Si Luke kasi ang nagsulat din ng Book of Acts. Tingnan natin, ano nangyari na? Nasaan na si Joanna? Kasi ano na sila eh. Alam niyo ba nung araw, nung nakatanggap na silang banal na espiritu, yung tinatawag nilang Hellenista. They were Jewish people na pwede silang magsalita sa Latin words, no? At nagpahayag sila sa iba't ibang lugar ng Jerusalem until Rome. Nakarating sila ng Roma. Now, where is Joanna? Si Paul, yung last letter niya sa chapter 16, aapir dito si Joanna. Sabi sa Romans 16 verse 7, si Paul ang nagsasalita, yung last book niya. Si Paul kasi mahilig siya mag-greet, no? Doon sa mga kapatiran na tumulong sa kanya while ministering. Si Paul mahilig siya magbanggit ng mga pangalan. Ito yung last sinabi niya. Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews who have been in prison with me. They are, sabi rito, outstanding among the apostles. And they were Christ before I was. Kita niyo ang galing ni Paul. Ang sabi niya, itong dalawa na itong mag-asawa na ito, si Andronicus at si Junia, sila yung mga naunang apostol ni Kristo Jesus bago ako. They were outstanding. Pag sinabing they were outstanding, respectful kayo, di ba? Nire-respeto. Parang tayo, may nire-respeto tayo, magaling na leader. Si Paul, gano'n ang in-acknowledge niya rito. And who is Junia? Makikita natin, the next slide. Some Bible scholars, nag-research ako ng konti. Yung iba medyo medyo debatable sila eh. Pero tinignan ko lang isang lugar ito. Yung ibang Bible scholars, naniniwala sila, si Apostle Junia was actually Joanna, who later married Andronicus. Kasi nga sabi ko, nung araw yung even Paul, tinatay si Paul, before he became Paul, Saul.
Right? He was a Jewish person. Pero marunong siya mag-Latin and Greek. Ang dami nilang tinuruan. Kaya naging Paul siya. Even Dorcas, Tabitha. Sa Bible, ang daming kaya mga same name din. Na-identify sila. Even si Joanna, bagkos nag-spread out sila. Pagdating sa Roma, ang pangalan niya ay Junia. And it was confirmed. Joanna, the next slide, was a classic example of what an all-out followers of Christ or Jesus life looks like. Ang ganda ng kanyang, di ba, yung desire niya, until the end po. Dito, sa Book of Acts, in Roma, wala na po si Panginoong Jesucristo. Pero nanatili po siyang naglingkod. All out, followed kung ano yung tinuro ni Panginoong Jesucristo. Pero hindi natin gayahin Hindi lang pwedeng kopyahin natin ng ganun-ganun katulad dito. Sa panahon natin, maraming paraan na pwede tayong maging servant of Jesus Christ. In so many means, so many ways, pwede tayong magamit. How about us? Ang tanong sa ating iiwan ko sa inyo, how about us? How about you? How about me? What kind of followers are we? Tayo lang ba yung laging nasa likod lang? Parang shadow ka lang lagi? No? Hindi naman masama yan Wala namang problema dyan Kung by your means, nagagamit din naman. Pero di ba ang sarap maglingkod, maging servant ka, truly indeed sa puso mo, Lord. Kung ikaw ang Lord, Savior nga natin siya Pagdating sa Lordship, naiiba tayo Kung Lordship natin si Panginoong Jesucristo, all out dapat tayo. All out. Ibig sabihin, things that holds us back, na hindi tayo makasunod minsan sa Panginoon dahil meron tayong bit-bit, may nakatali sa atin, pakawalan mo. Subukan mo lang pakawalan yan, kapatid. And then you will see, yung abundant life na ipinapangako ng Panginoon sa atin. To follow Jesus Christ, you must let go something or anything sa buhay mo, kapatid. Hebrews 12:1. Anong sinasabi sa Hebrews 12:1? Ito yung sinabi rin ng sumulat ng Hebrews. Surrounded tayo na napakaraming witness dito sa mundo na ito. Na kapag tayo, ang sabi rito, let us throw off everything, that hinders us to serve the Lord. So that easily entangles. Ano yung mga bumapalupot mo sa atin? Ang dami. Ang dami pumupulupot. Ang sabi rito, yan yung mga nagiging hadlang. Let us run with perseverance and race marked out for us. Sa paano? Hindi naman lahat na matulin siyang nauunang manalo, di ba? Sa may mga matutulin na nahuhuli. So hindi yun ang basehan natin. Sa pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi lahat ng nauuna ay nananalo. Meron mga nahuli pero nanalo sila, nauna sila. Yung mga nauna, nahuli. At the same time, ang sabi, paano tayo makakatakbo nang walang mga entangles, walang mga pulupot sa ating katawan? Fix our eyes to Jesus. Fix our eyes to Jesus. Parang ibinigay na sa ating takbuhan. Kahit nang bagal ka, kapatid. Right? Hindi naman sinabi nila, bilisan mo. Kahit mabagal ka, pagka nakafix ang eyes natin kay Jesus, you will finish the race na ibinigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag kang matakot na maglingkod. Huwag kang matakot na magsilbi kay Panginoong Jesucristo because Jesus Himself, tinapos niya ang karera. Kaya tayong lahat matatapos din natin because of our faith in Christ Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Anong kinakailangan natin? Kung paano tayo maging tunay na disipulo ni Kristo Jesus. Ito yung makita natin. Through discipleship demands that we prioritize God's kingdom. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all the things shall be added unto you. Imposible bang payamanin tayo ng Panginoon? Wala, imposible sa Kanya. Lalo na kung payamanin tayo, di ba, at nagagamit tayo, servant tayo ni Jesus Christ. Ang sabi rito, above all else. Even when it comes at a personal cost. Yung parang naalala niyo, may sinasabi minsan na matatanda, isusubo ko na lang, iluluwa ko at ibibigay ko doon sa nangangailangan. Ibang klase po yun, paglilingkod na gano'n. May pangangailangan ka, yes, lahat tayo may pangangailangan, pero pagka yun na ibahagi mo, na i-share mo sa iba, parang isusubo mo na lang, tas na ibahagi mo pa. Right? Ang sabi ni Jesus Christ, whatever you do to the least of my followers or disciples, you do it for me. Amen? Ginawa mo sa akin yan. Sabi ng mga disciple, hindi naman namin kayo nakita na gano'n nahirap Hindi namin kayo nakita na hubaran. Hindi namin kayo nakita na nagkasakit. Hindi namin nakita, ang daming sinabi ng mga disciples. Simple lang sabi ni Jesus Christ,
Love your neighbor as you love yourself. Kasi hindi ka gagawa ng masama against your neighbor kung may pag-ibig ka ni Kristo Jesus. And by all means, yung love ni Kristo Jesus, yan yung ating magiging puhunan so that we will be able to continue to serve Jesus Christ. Ang hirap po talaga maglingkod kay Panginoong Kristo pag tinignan natin. Pero pag may mga binitawan tayo, hindi naman actually bibitawan mo lahat. Isa-isahin mo, kapatid, subukan mo lang, bitawan ko ito. Sunod kay Jesus Christ. The next, bitawan ko ito. Sunod kay Jesus Christ. Until finally, ma-observe mo yung sarili mo, nabitawan ko na pala lahat, just like Joanna. All out, I followed, sabi niya, Jesus Christ. The next slide. When we let go of what ties us to the world, ito naman kasi talaga ang mundo natin, ang galaw natin. We become part of something greater, God's plan for redemption. Yun yung maganda. May naghihintay sa atin na napakaling reward, yung God's plan para sa atin. Because niligtas na tayo ni Kristo Jesus, ano nang kasunod? Paprosper ka naman ng Panginoon Bakit ka natatakot? Don't ever afraid. Do not be afraid ang sinasabi ni Jesus Christ. Joanna, ito yung mga makita natin. Si Joanna, anong nilet go niya? Joanna let go of the grip of wealth, status, comfort, and fear to pursue a life all out for Jesus. Ang dami niya pong binitawan, ha? Nung panahon na yun, pagka na-identify ka sumusunod kay Kristo Jesus, pwede kang i-persecute, pwede kang patayin po. Pero lahat po yun, binitawan ni Joanna, isang babae, na kapag tinignan natin sa estado ng relihiyon ng araw, ang mga babae, wala kayong say sa lipunan. Pero si Joanna po, nakita natin how she followed Jesus Christ. Like Joanna, sabi rito, like Joanna, we too, tayong lahat, we are called to let go of anything that hinders our walk with Jesus to gain something for greater God's kingdom. Yung God's kingdom dumating na sa atin, di ba? Yung God's kingdom po, ito, yung ating puso. Kaya dito ngayon nakaluklok ang Panginoong Kristo. Ito yung greater, far better na natanggap natin si Kristo Jesus. Siya ngayon yung nakaluklok dito sa puso natin, mga mananampalataya. That's why ang sarap mabuhay pagka na kay Kristo Jesus. There is love, there is peace, there is comfort, ang lahat ng bagay na yan. So let go so you can truly follow Jesus Christ. Yan yung pwede nating baunin, mga kapatid. Tayo po yumuko sa presensya ng Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po. Patuloy po na ang mensahe ay manamnam namin, maganap sa mga buhay po namin at mai-apply po namin sa praktikalidad ng pamumuhay ngayon. Ang hirap talaga, Lord, na may mga bibitawan kami, may sasakripisyo kami. Pero kung yun ang kalooban mo para kami ay totoong makasunod po sa inyong kalooban, let it be, Lord. Paalala niyo po sa amin, tulungan kami, Lord, how to let go of anything na naghihinder sa aming buhay para kami ay makasunod po sa inyo. And we know that the fact, Lord, kayo ang unang naglingkod sa amin. Ano po ba yung mga pwede naming ibalik sa inyo? Yung aming buhay, ang aming mga sarili, so that we will be able to give you glory, Lord. Not just only kung ano yung binibigay mo sa amin, kundi, Lord, yung pagbabalik naman po namin sa inyo. Not just only for what you have done on the cross of Calvary, but who you are, Jesus Christ, sa mga personal na buhay namin. Pakalimiin natin, mga kapatid, bulayin natin kung ano yung mga praktikalidad na aplikasyon ng buhay natin dito kay Kristo Jesus na siyang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.